What's up, buddy? Before anything else pala mga buddy, I would highly appreciate it if you would click the subscribe button para kasi napapansin ko kasi most of our viewers is mga hindi subscribe. So ayun, mas okay kasi if mag-subscribe kayo para ma-notify kayo sa mga new videos natin. So yes mga buddy, totoo yung nabasa nyo sa video. Bibili tayo ng big bike ngayon. So stay tuned para makita nyo. Uy, ano yan? EV, EV6. Ganda. Siyempre pag bibili kayong motor, siyempre don't forget to bring your cash mga buddy ha. Cash on hand talaga para maka-negotiate tayo. Sabi nga nila cash is king. Okay, so andito na tayo sa area. Hanap lang muna tayo ng parking. Okay guys, ayan na nga siya. Ang ganda oh. F900R BMW baby. Sige, check na natin. Wala nang paligoy-ligoy pa. So ako kasi una kong chine-check talaga is yung suspension. If may tagas pa yung forks. So eto pahid lang natin with our fingers. Then wala namang leaks. Kasi ito 4K Odo lang to eh. Kaya I don't expect may mga wear talaga to na malala. Sa kabilang side wala din, all goods. Then susunod, check natin yung rotors. Kasi 4K Odo, dapat wala pa talaga tong wear din. So ayan oh, walang mga grooves yung rotors nya. So all good. Tayo. Check natin if natumba ba. So check natin yung mga marks, if may mga marks ba sa handlebar or what, sa slider. Wala naman. Makinis naman, makinis. So I think positive to na walang tumba. Ganda, sariwa pa. Meron kasing normal version of this bike, yung F900 lang na blue. Ang difference kasi nila, aside sa riding modes, ang pinakamalaking difference is eto talagang suspension. Kita niyo yan? Dynamic suspension yan mga buddy. So, kumbaga, automatic yan. Ayan o. Kusa siyang nag-a-adjust sa riding condition. So, apaka talaga yan. Comfortable. And nagulat ako may pala to, quick shifter and auto blip. And one thing good about BM talaga yung quick shifter nila. Sobrang ganda talaga. Sila at ang pinaka smooth na quick shifter in the market talaga. And sa nababasa nyo, keyless to mga buddy. Keyless na yan. Grabe, sobrang advanced talaga tong BM. Ayun nga pala, isang difference nito sa ordinary model nito is yung headlights nya. Adapted din yung headlights niya. Like, kunyari, like, magbabanking ka to the left, magle-left din yung ilaw niya. So, ayun, napakaganda to i-drive sa gabi. Ito may konting scratches lang din siya, which is normal wear and tear naman yan. All good. Tsaka tingnan mo naman yung buttons ng BM oh. On nga natin. Ang ganda ng TFT display. Shit. Unbeatable talaga yung BMW when it comes to technology. Tingnan niyo yung display, ang ganda. Tsaka apakaraming modes na ito. Hindi ko na lang iisa-isahin. Baka sa pag i-review na natin yung motor, dyan ko in-depth review. Tsaka eto oh, nafe-feel ko ngayon yung mga levers, like overall feel of the bike. Yung brakes oh, parang high quality talaga. Tingnan niyo yung headlight. Ganda. Panis. Dito pala nakalagay yung niya,
Tawag nito Ollins. Hindi, I don't think Ollins to eh. Basta anong tawag dyan? Yung basta ilagay ko na lang mamaya sa sa vid. Ito syempre try natin sakyan yung bike. Okay, yun pala, medyo mababa lang to, very friendly. Check natin yung suspension, may mga tunog na di dapat. Ayos, quality feels ah. Akala ko kasi budget bike siya ng BM, di pala. Akala ko ganun yung feels. Ang ganda. Ito talagang brake feel oh, ang ganda. Parang ito yung nafe-feel ko sa yung Aprilia, ganun. Yung high end. Ganda. Okay na ata to. Side to side natin. Magaan yung bike. So I'm assuming mabilis to kung arangkada nito. Twin to eh. Tapos magaan. All goods, all goods. Ano pala to, twin cylinder engine, tapos same ata to, 270 crank din to eh, kasi kakaiba yung tunog niya, parang MT-07 din. Fan pala to ni Motodec oh. Yup. Overall, good to. So, if na-check na yun na yung bike, next na lang i-check if nagtutugma yung engine and chassis number niya. Ito pala yung I think ito yung frame number, ayan. Depende kasi kung saan nilalagay ng manufacturer eh. Basta sa dito, ang bike na to, ayan yung frame number, then yung engine number, ayan. So it's very important na i-check nyo yan if nagtutugma sa papeles ng bike mismo. Tsaka syempre, check natin yung mga if meron bang leaks. Dito tayo sa ilalim. So far wala namang leaks. Yung radiator, if may mga ba, may leak or damage, wala naman. Okay. Then, of course, i-check nyo yung papeles talaga if siya ba talaga yung owner or walang mga alarm. So para ba, kunin na natin? Hindi. Ganda. Negotiate muna natin si owner. O yan, nabili ko na yung motor. Ito yung driver ko, kaya ayusin mo ha, huwag mo i-drop. Ayan, successful yung natin, shopping natin ngayon mga buddy. So I hope nag-enjoy kayo. And yun nga pala, at least subscribe to my channel kasi malaking tulong yan. So yun, until the next video ulit mga buddy. Peace out. Bye bye.